Sabi ng matatanda, ang 13 daw malas, di ba? Pero ngayon, 13, ika nga, matapang yan. No? Maaasahan, lalo sa Pilipino. Alright? Pag-usapan natin yan. Pero intro muna. Alright, balik sa Pinoy Expert. Kamusta po kayo dyan? Generation XYZ, no? At syempre po ang tatay, nanay, tito, tita, lolo't lola, kate at kuya, at ang mga pinsan, kumpare, mga parts, at ang ating mga tropa diyan, mga chong, no? Kamusta po kayo diyan? At tayo po ay meron ng decoda. At syempre po, ang ating po pag-uusapan ngayon ay tungkol po dito sa ating Brave 13, no? Yan. Itong Brave 13 ay talagang masasabi natin na marami na silang pinagdaanan since na kanilang kinuha ang kanilang power mula sa mga katulad ng isang demonyong tuta, Soto, at ang Pinky, sunod-sunuran lang, o ang Badinger Z na kulatong baleleng, Lacson. Yung dalawang yun ang leader. Kaya ako gusto pag-usapan ito mga parts, ay marami na lumalabas sa social media. After na naging Senate President ang ating Peter Cayetano, ay marami na nagsasabi sa social media na aagawin ulit, babalik ulit kanila tuta ang power, sila ulit ang magiging majority, blah, 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 blah. But the thing is, hanggang ngayon siya pa rin ang Senate President, si Peter Cayetano. Kasi nga, sabi nila, meron daw tatawid dito, may tatawid doon, meron daw bibigay, meron daw lilipat. Alam mo, paano channel yan, ABS-CBN at saka yung mga GMA. No? At, pero ang akin lang dito natin nakita na ang 30 na ito ay solid pa rin hanggang ngayon. No? At ito ang hindi inaasahan ni Bangan kung bakit siya ay biglang nadali ng Brave 13. Kung noon may Brave 18, ex-military, dahil binukid nila ang mga magnanakaw ng bayan, kung saan ang mastermind talaga naman dito, kahit ano pa at kahit saan mo papaikutin, ay walang iba kundi si Bangag Marcos Jr. No? Yan ang magnanakaw at ang kanyang mga kakutsaba rito ay sila Tambaloslos, Saldico, at syempre daw kasama raw ang asawa niyang Palaka. Anyway, balik tayo dito sa new Senate majority ay itanong nga po rito si Senate President Cayetano. Maraming salamat sa inyo at the rest of the 13. No? Hindi ko na babanggitin ang pangalan dahil kilala nyo naman yan. Pero ang atin na po dito ipapakita ay ang mga ulul na mga dabiter. Itong mga ito, mga kulokoy na to ay nangangarap na makuha nila ang power. And they're trying to tell the people na o sa social media o sa mainstream media na meron daw na papalit na kay Senate President Peter Cayetano kung hindi ito hinayupak na to. Yan. Asan ba? Alam mo, maraming mga chismis eh. Maraming chismisan dito, maraming chismisan doon na ito na lang ang papalit. At sabi nga ni Tuta Soto kung saan siya daw ang dahilan na ilalagay itong si Gatchalian bilang Pangulo. Eh, alam naman natin pagkatao ni Gatchalian. Gatchalian is another aso ng Malacanang dahil ang kapatid niya mismo ay nasa DSWD at nakikinabang. Who knows? Baka sila rin po ay nakikinabang sa maleta. Hindi natin sigurado pa. Allegedly. So, ang akin lang po rito mga parts ay pinipilit nila na makuha ulit nila ang power. Dito pala malalaman mo, talagang matakaw. No, matakaw sa kapangyarihan itong mga hayop na to, ang mga bitter boys ng Senado. At ang sabi nga nila ay naahati na raw at wala na nga raw pong respeto ang mga tao. Sabi nitong si Pinky Badinger Z. Lacson na mas ginagalang pa raw ng mga Pilipino ngayon ang HOR o ang House of Representatives kung saan katotohanan ay mga buhaya ng lipunan. Alam mo, last kung nanonood ka lang sa akin, which is I don't care, talagang bobo ka. And ang masasabi ko lang sa iyo na ikaw ay bitter katulad ng amo mong tuta na tuta ni Malacanang Boy na adik at ni Tambaloslos na magnanakaw sa Kongreso ay talagang ika nga parang pathetic kayo. Desperate. No? Parang mga morons. You guys are the morons of the Senate. And para sa akin, hindi kayo kawalan. No? Di ba naalala mo, Lacson, na ikaw ay magre-resign na lang kung ito ang mga liderato sa Senado? Go! Wala naman mawawala eh. Kung mawala ka sa Senado, actually, you're worthless or useless. Di ba? Yun lang po yun. And the rest, of course, ng mga bitter ay talagang wala talang nagagawa sa Pilipino. Okay? Tanggalin muna natin ang mga brave, baka mahawa pa kayo dito sa kabila. Di ba? Aquino. Ano ba ginawa niya? Pagpagboy. Nang agaw ng credit ng education na siya raw ang dahilan. But, research niyo yan. That was Duterte. Gatchalian, alam nyo na, siyempre. Kung saan meron, doon kami. Contiveros, o siyempre, yan yung mga tipong mga taong bundok. No? Yung pinipilit na maging Pangulo ng Pilipinas. At alam mo ba, sabi niya, magiging malakas lang daw siya kapag nagsama-sama na ang mga oposisyon. Sabihin mo na malakas ka, yung pala hindi mo pala kaya mag-isa, hinayupak ang babae ka.
At syempre po si Pinky Lacson, alam niyo na yan, bitter din yan at saka bading yan. No? At syempre si Lito Lapid, tahimik. At si Wow Dagat Boy, syempre, ano ba naman gagawin ni Wow Dagat Boy? Pretending na magaling na abogado pero sunghang din. At syempre si Tuta Soto, alam niyo na yan. Ako kayo naman, kailangan pa man natin pag-usapan niya. At syempre ang dalawang magkapatid na Ulul Tulfo ay talagang walang ginawa kundi magkalat lang sa Senado at tahimik sa flood control dahil baka ako nahatian. Baka, allegedly. Kaya ang mga akin lang mga parts ay idadagdag ko rin po kung ano pang ginawa nitong mga hinayupak ng bita na to kung saan sila po ay kanya-kanya ng takas. No? Sila ay umalis na bago magkaputukan at may nagtip daw sa kanila na magkakaroon ng problema o gulo kung saan hindi man lang nila shinare sa majority block na hey, meron ganito may ganyan. Ako uuwi na. Kayo, bahala kayo kung mag-i-stay dyan. And sa matter of fact, itong mga hinayupak na to, ang gigil sa article of impeachment ni Sara Duterte. Sila pa mismo na wala man lang naiwan sa kanila nung nagkaputukan, wala man lang, si Tulfo, dapat nagpaiwan yan. Di ba matapang ka, sabi ni Ben Tulfo, tapang-tapang nyo, o bakit hindi ka nagpaiwan para hinintay mong article of impeachment? O, walang ginawa, tumakbo. At sabi pa ni Erwin Tulfo, aka bumili ng status sa Amerika, sabi nga ng chief of staff ko nagkaputukan dyan, nagdidira kami pamilya. Kaya akin naman sasabi rito, nagkaroon ng drama po sa Senado kung saan itong ang ating si Senator Pia Cayetano, ay hindi ko naman sabi nagdadrama siya, pero yun ang sabi sa kanya ng mga tao sa social media at tumitira sa kanya. Alam niyo mga parts, makarinig kayo sa mga ganong klaseng lugar na may putukan, talagang matatakot kayo. Kahit hindi kayo tinamaan o malayo putok, talagang masasabi nyo nakakatakot. Palibasa kasi ito mga nagsasalita na tumitira, lalo sila Vice Ganda, yung mga si Kabayo, na ginagawa na ng katatawanan, ng ginagawang pagtawag nila Senator Peter Cayetano sa NBI, kung saan pinagtatawa nila to na under attack daw. Alam mo, ito si Kabayo, ganyan na yan, ang buhay niya talaga ay manira ng tao at gawing comedy. Kalma rin yan, makakalma din yan, hintayin nyo lang. At ihanda nyo yung popcorn nyo, make sure na malutong-lutong pa, okay? At syempre po, yung iba ay alam naman natin na ang talagang ang dahilan kung bakit ang Senado ay nagkaganyan-ganyan dahil po sa hinayupak na tao ito. Yan. Yan ang dahilan. Hindi si Peter Cayetano, kapapasok lang ng SP Bakit nila sinasabi na wala na raw nangyayari sa SP? Hindi na raw maganda ang Senado dahil sa mga bago liderato. Ano kasalanan ng SP doon? Kapapasok niya pa lang. Hindi pa nga umiinit ang puwet niya bilang Senate President. Kung ano na pinagsasabi niyo, ito ang hayop na to, ito dahilan kaya bumangit ang Senado. Bakit? Wala siyang independent sa utak. Takot siya, sunod-sunuran siya kay Bangang at kay Tamba. Kita mo, pati yung magpapahuli kay Senator Bato, instead na gamitin niya talaga yung batas. Kung saan sila naman gumawa ng batas, although hindi siya gumawa ng batas dahil nga siya'y bobo, di ba? Dapat ito sinabi niya, teka muna NBI boy, meron ba kayo warrant of arrest came from the local court sa atin sa Pilipinas. Wala akong pakialam sa warrant of arrest ng ICC. All I care is kung meron kayong note o statement ng local court na si Senator Bato ay kailangan hulihan. Meron? Wala. Sino? Si Trillanes. Kita nyo, imbis na gagawin niya yung talagang parang tama sa batas, para siya ay tingalain ng tao, ngayon, siya na ang isa sa pinakabobo sa Pilipinas. Ang tanda-tanda na, malapit na mag-retire itong hayop na to. Pero ano pang ginawa niya? Nagkalat, tumae sa Senado, ika nga hindi nakalimutan niya magdala ng diaper. So, the real decode ko dito, no, alisin mo na kitang hinayupak ka, no, ay it's not the new majority ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng Senado. And the thing is, nakakalungkot dito dahil sariling independent body binastos ng executive. At kung ako kay SP Cayetano, huwag siya papayag ng ganyan. Kailangan ilaban niya. Ipakita niya sa executive, hoy, magkahiwalay tayo, pantay lang tayo, dude. Di ba? Kaya wag mo kami gagalawin. Or else magkakasubukan tayo. And that's true. That's the truth. And I'm pretty sure alam ng AFP yan. Di ba? NBI, PNP are under ng executive. Senate is independent body with the Congress. Unfortunately. Di ba? Kaya nilang patulan yung mga yan. And I hope, and I pray, na itong 12 na to, dahil si Senator Bato ay nagtatago, ay maging matatag at walang bibitaw. Sabi ni Senator Marcoleta, masahol pa kay Judas ang maghuhudas. Kaya sana po, kayong mga 12 o 13, kasama si Senator Bato, stay solid. Tapusin nyo lang ang dapat yung tapusin. And be fair sa impeachment ni Vice President Sara. Dahil alam naman natin na siya pinupolitika lang. Okay? Alrighty, mga parts, hanggang dito lang po. Pero bago tayo magpatuloy, ay ito ang sabi ng ating Vice President Sara. You may try to destroy the Philippines and her. You can skin her alive and the Filipino, burn her and the Filipino, and throw my ashes to the wind. But let it be known you will find me, Bangag, Sara Duterte, and the Filipino, like me, will still unbound
to a mother effer like you. Okay? Already. Kaya nga sabi po ng ating mahal na presidente ng Pilipinas talaga, Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas. Salamat po and good evening.